Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa program Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Thea Pecho Corpuz. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At ngayon po sa headline sa ating programang Break Time nila kay Mayor Deo Macalma. Presyo ng petrolyo. Posible. Wow. Anong posible? Posibleng may katiting na rollback o mari daw walang paggalaw sa susunod na linggo. Transport groups hati sa kasadong 3 araw na transport strike ng Piston. Ilang grupo ayaw sumama sa tigil pasada. RH Break Time. Bus marshal sa mga papaserong bus, balak daw pong ibalik ng PNP kasunod ng brutal na pagpatay sa 2 pasahero. Todong seguridad sa mga bus habang papalapit ang holiday season ipinag-utos ng DOTR. RH Break Time. Pangulong BBM at Chinese President Xi Jinping abay mag-uusap. Mag-uusap daw po para maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pilipinas at Amerika lumagda sa 123 Agreement para sa Nuclear Energy Program hanggang 2032. Wow. Agila Internet Satellite Program ng Marcos Administration sinuportahan sa Kamara. Misteryosong pagkamatay ng 2 estudyante sa Taguig sanhi ng hindi pa matukoy na gamot. Ayon yan sa Taguig Police. Ano? Puganteng Japanese national nasangkot sa malawakang telecom fraud group. Inaresto po ng Immigration Bureau sa Paliparan. LPA sa silangan ng Pilipinas papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Wala pang indikasyon na maging bagyo ayon sa Pag-asa. RH Break Time. Ito na po tayo sa ating mga balita. May asahan hong katiting na rollback o di man kaya'y walang paggalaw sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sana may paggalaw. Kahit naman katiting yun, kahit diba, konti, pahabol pa. Yes, so pultit, sabi nila sa'yo. Yun, nangyamot na po, mabalinan. Sa pagtaya ho ng oil industry sources, posibleng walang maging paggalaw o hanggang sa 55 sentimos ang rollback sa presyo ng diesel. Habang posibleng hindi tataas ng 50 sentimos ang tapyas sa bawat litro naman ng gasolina at kerosene. Nakadepende pa rin sa uling trading day kung magkano o kung may paggalaw sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hati ang mga tsuper sa Metro Manila para sa darating na 3 araw na transport strike simula ngayong Lunes. Batay sa report ni RH52 Edniel Parosa, ilang grupo ng mga jeepney driver sa Mandaluyong ay hindi sasama sa tigil pasada dahil hindi raw umano kakayanin ang kahit isang araw na walang pasada. Habang sa Marikina naman, karamihan ay sasama sa nasabing strike. Ngunit ukol sa nalalapit na December deadline ng PUV Modernization Consolidation, karamihan ay wala na rin daw magagawa kundi ang sumunod sa alituntunin. Lalahok ho sa 3 araw na tigil pasada kontra Jeepney Modernization Program ang may 7,000 tsuper sa silangang bahagi ng Metro Manila. Ayon po sa grupong Piston, nagdeklara ng pakikisa sa protesta mula November 20 hanggang November 22 ang mga tsuper ng jeepney sa Pasig, Taguig maging sa Marikina at Makati. Tiwala po ang Piston na mapaparalyze daw po ang transportasyon sa silangang bahagi ng Kalakham, Maynila. Kontra naman ng mga miyembro at kalyado ng Piston sa direktiba ng pamahalaan
na bumuo ng kooperatiba at korporasyon para umutang ng modern jeepney. Ang mahal naman kasi, Miss Thea. Oo nga, naghina. Mantakin mo. Milyon yan Abay, naglalaro sa 2M hanggang Yun. 3M, ha? Medyo mabigat. Yung isang unit lamang ng modern jeepney. Ano, ha? Ay, sus apo. Paano makikita yung mga drivers dyan kung halimbawa yung na-consolidate, dalawa lang yung kayang diba? ibiyahe? Ano gagawin nung iba? Pero dapat siguro pag-aralan din mabuti ng gobyerno yung ma-subsidize yung ganyang mga programa para maibsan yung babayaran ng ating mga tsuper at mga operator. Yun. Yan ang ginagawa sa ibang bansa eh. Oo. Abay, sinasubsidize ng gobyerno yung kanilang Transportation. Actually, yung sinasubsidize, electric vehicle na. Yung ginagawang taxi sa Taiwan, Correct. sa Hong Kong, maging sa Singapore. Para nga naman, diretso ang kita ng mga drivers, ng mga tsuper, at maibsan din ang... At kunti lang yung hinuhulugan sa gobyerno, painot-inot apo. Yun ang mas masama, mainot-inot. Diba? Subsidize ng pamahalaan, Hindi naiipit ang computers, diba? Apo. Sana maisip yan, Hindi yung ipagpipilitan natin na bibili ng 2 million na modern jeepney. Ano naman kinikita naman natin mga jeepney driver? Tayo nga, hirap din bumili ng ganyang klase ng sasakyan. Samantala, nananawagan ang LTFRB sa grupong Piston na wag nang ituloy ang ikakasang 3 araw na tigil pasada simula Lunes. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadiz III, salungat ito sa kasunduan sa gobyerno na pribilehiyo ang prangkisa at posible itong alisin sa kanila. Anya, kinuusap na niya si Piston National President Modi Floranda na wag ituloy ang tigil pasada alang-alang sa commuters. Sinabi ni Guadiz na walang rason upang suspindihin ang klase at pasok sa trabaho dahil manageable pa ang sitwasyon. RH Break Time. 17 minuto na makalipas po ang alas 4 ng hapon. Balag daw po ng Philippine National Police na ibalik ang deployment ng mga bus marshal na silang magbabantay sa seguridad ng mga pampaserong bus. Kasunod po ito ng marahas na pagpatay sa 2 katao, 2 pasahero sa loob mismo ng isang pampaserong bus sa Karanglan, Nueva Ecija noong pong isang araw. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ginawa na rin ito nung sunod-sunod ang pagbanta ng pagkapasabog ng bomba sa mga bus dyan po sa rehiyon ng Mindanao. Bukod po sa mga bus marshal, maaari din na pong gumamit ang mga otoridad ng sinanay na mga aso, mga K9. Ayun! Ayan na. Mga aspin. Ay, dapat. Diba? Hindi lang sa bomba o pampasabog ang expertise, kundi maging sa illegal na droga. Perfect. Oo. Samantala, kaugnay ng balitang yan, na-alarma nga ang Department of Transportation sa pamamaslang sa 2 pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, agad niyang ipinag-utos ang pagpapaigting ng seguridad sa mga terminal at mga bus. Kabilang na ang security audit sa lahat ng bus companies at paglalagay ng CCTV sa terminal at bus. Ganon din ang paglalagay ng GPS at alarma sa bus na nakakonekta sa terminal para anumang emergency na gagawin ng requirement. RH Break Time. 19 na minuto na makalipas po ang alas 4 na ng hapon. Ngayon pong araw na ito ng Thank God It's Friday. Ngayon na ang tinatawag na magwi-weekend na. Uy, marami mga ngayon na, marami na bang umuuwi ngayon? Mukhang dagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal. Ngayon? Sa buta? Sa bagay dahil sa weekend, ganun ba yun? Baka sa katapusan. Kasi diba 30. Oo nga. Baka sa 25, 27. Yung iba ba nag-a-advance na? Ay, aga pa. Ang dami nilang baon kasi diba kaka-long 17 pa lang. Kaka-extra long weekend lang. Weekend ulit sila. Talaga. Sarap naman ng buhay. Buti pa sila. Sana all. Nakatagda daw hong mag-usap ngayong araw na ito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping
sa sidelines po ng EPEC Summit 2023 dyan po sa may San Francisco, California, USA. Ayon po sa report ni RH14 Let Narciso, kinumpirma ho ni Pangulong BBM na kanilang tatalakayin ang dapat na aksyon para humupa naman ang tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Mapagsasabihan kaya ni President Xi yung kanyang mga tauhan dyan sa West Philippine Sea na umalis muna kayo dyan. Diba? Tama na muna. Stay away. Stay away. At saka pakiabolis yung mga na-reclaim. Sabi ng DFA, ang dami ng dapat na extra island na wala naman dapat. Kontakin mo yun, ano ha? Ito nga po ay kasunod sa nauna ng pagpulong ni Pangulong BBM kay US Vice President Kamala Harris tungkol pa rin po sa usapin din po sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Samantala, nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang kasunduan na 123 Agreement para sa Nuclear Energy Cooperation. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pirmahan ng kasunduan na nilagdaan ni Energy Secretary Rafael Lotilla at US Secretary of State Anthony Blinken. Magiging basihan ng kasunduan ang kooperasyon at pagbibigay daan sa export ng nuclear fuel, reactors at equipment mula sa Amerika patungong Pilipinas. Positibo si Pangulong BBM na magiging bahagi na ang nuclear energy sa Pilipinas pagsapit ang taong 2032 o sa susunod na 10 taon. Wow! Magkakaroon na rin ng papasok mo tayo sa nuclear energy, ano ha? Tagal na pahinga yung nuclear na yan. Sayang talaga Bataan? yung Bataan na nuclear power plant. Kung sana nung pinagana na at walang tumuligsa. Hindi na pakinabangan na sana natin ngayon. Nabulok na ngayon. Wala na sanang mga brown out, ano ha? Papapakinabangan pa ba yun, yung sa Bataan nuclear? Mukhang ewan ko lang, pero scrap na siya. Delikado na baka dilapidated na kasi, ha? RH Break Time. Sinuporta naman ng mga kongresista ang pagkakaroon ng internet satellite. O yung pong ito na ba yung Agila? Hindi pa yata ito yun, ano ha? Itong micro geosatellite sa ilang lugar sa bansa. Yun. Ito yung AI. Ha? Tama ba? Ito ba yun? Ito matapos malagdaan ng Astrani Space Technologies Corporation at Orbits Corporation ang napagkasunduang programa maghatid ito ng internet connectivity para po sa mga unserved at undeserved area sa Pilipinas. Ano ba ito? Doon sa mga malalayong mga lugar ba ito, Miss Lea? Hindi inaabotan, Hindi naabot ng internet? Meron pa palang lugar na hindi naaabotan ng Akala ko ba okay na yung kay doon sa kumpare mo? Oo nga. Si Elon Musk. Ewan ko nga ba dyan, i-text ko mamaya. I-text ko nga mamaya. Ano ba nangyari doon? May promo pa siya last time. Hindi baka konti lang yung nag-purchase nung masyado kasing mahal di ba? Nung equipment. Oo. Ayon po kay Senador Francis Tolentino, Vice Chairman ng Senate Committee on Science and Technology, magbibigay daw po ito ng maraming oportunidad sa mga nakatira sa mga liblib at mga malalayong lugar sa bansa. Ay naman kay San Jose del Monte City Congresswoman Rida Robes, higit daw po sa 25 milyong mga Pinoy ang wala pa ring access sa internet lalo na sa mga remote areas. At matutugunan daw po nito ang naranasang digital division sa bansa. Makapag-provide ng internet service ang programa para mahigit sa 30,000 mga barangay at higit sa may 10,000 trabaho daw po ang maibibigay nito sa sambayanang Pilipino. Yun. Ayos bukod sa may internet service na sa mga malalayong lugar, meron pang dagdag na trabaho. Yun ang pinakamaganda doon. Yun ang maganda dyan. Tama. Pero sandali, ano ba to, ha? Ano ba to? Ba't may ganyan na nangyayari ngayon? Ano yan? Totoo ba yan? Ha? Flash Report. Flash Report! Hala, may lindol!
Dock overhauled. May lindol. May lindol ho. Saan? Ang lakas-lakas ng lindol. Saan? Magnitude 7.2 na lindol. Abay, yumanig daw po sa Davao Occidental. Abay, gaano kalakas yan? Naramdaman ba dyan sa area mo, Jun Timakutak? Jun? Jun? Yes, Lakay. Oh. Yes, Lakay, Eling. Oh. Tayo ay Hindi, si Teya kasama natin. Teya, sorry. Naramdaman natin tong lindol ngayon. Nakita kasi natin tong mga wire ng kuryente. Animoy dinuduyan. And then nakala ko ipatch lang ng kalsada. At lindol na pala, no? At nasa mga 6 or 7.2 something, ang lakas, 7.2. Ayan, at may lalim na 10 na kilometer ang depth niya. And then ang location nito ay nasa bandang west of Sarangani, Davao Occidental. At malapit to sa Balot Island, Lakay. No? So, naramdaman ito as far as Zamboanga, North Cotabato, dito sa may Davao de Oro, Tagum, South Cotabato, naramdaman halos sa buong Mindanao, Sarangani, at Sultan Kudarat, at sa Davao region. Naramdaman itong nasabing lindol na ngayon na animoy para kaming lumulutang sa gitna ng laos sa kayo ng malaking barko. Malakas. May kalakasan. Idinuduyan ba kayo dyan? Sobrang malakas ba yung pagduyan? Yung una ay parang naramdaman namin na parang mayroong mga patong nag-uumpugan sa ilalim. Oo, and then maya-maya ay yun na, parang na kaming lumulutang sa dagat. Yun naman, Abay, alas 4:14 ng hapon pala yan, and ngayong araw din, Lakay, 12:44 PM, meron ding magnitude 3.1 na nauna na. Doon din, sa may Sarangani Island din. Pero major earthquake to 7.2 So inaasahan dyan aftershocks June. Yes, since na malapit sa karagatan na bahagi itong nasabing lindol na ito, tayo ay patuloy na makipag-ugnayan sa ating mga local authorities. Dito banda sa may Davao Occidental kung meron bang tsunami warning. May mga naitala na bang mga intensity, June? May nakita ka na ba sa report ng PHIVOX? Wala pala kay. May mga instrumental, may mga instrumental intensities, Ano ba ito nakikita ko rito? Intensity 8 ba to? Wow! Meron ba intensity 8? Sa may Sarangani? General Santos City, South Cotabato? Wow, merong intensity 5 sa may Davao del Sur, maging sa may Sarangani area sa Maasim, Malapatan, sa Lake Cebu. Malapit ka lang ba sa Lake Cebu, June? Medyo may kalayuan, Lakay. Nasa bahaging Davao region ako ngayon. Ayun. Pulumulok. Meron din, Ano yung naranasan ninyo? Paano mo na-feel na merong ang pagyanig dyan sa iyong area at sa kasalukuyan na kinalalagyan mo ngayon, June? Actually, Prof. Teya, kanina, akala ko'y batse lang, batse lang ng highway. So, yun. At kasi hindi ito ang una na naranasan natin habang bumibiyahe, kasi una ko naramdaman yung nagda-drive ka pala, moving ka pala, kaya halos hindi mo rin napansin, pero dahil sa lakas, para daw siyang inalon. Inaalon-alon ka na. Kasi napaka-asphalted naman itong dinadaanan namin at yun lang, sabi ko nga, baka yung portion ng kalsada, but yung wire ng kuryente dumuduyan. Nasa area ng parang nasa area ng karagatan, yung mismong epicenter, mayroon bang dyan, mayroon na bang tsunami warning? Kasi may malakas yung lindol magnitude 7.2, so probably baka mag-issue sila ng tsunami warning. Yes, Lakay, nihintay natin ito at so far makipag-ugnayan pa tayo dito sa local authorities kasi itong dito sa photo na andito na sa harapan ko ay parang in between Balot Island and itong Davao Occidental. So talagang nasa seashore siya or nasa malapit na kalupaan in between. Sana naman walang pinsala, pero inaasahan pa rin na aftershocks dahil sa malakas yung pagyanig na yan, June. Anyway, June, balikan ka ulit namin dyan, Meron muna tayong follow-up report mula sa mismong PHIVOX,
nawala na si Jun. Maraming salamat, Jun Di Jun, Makuta. salamat. Atin mo nang alamin ng update, Miss Zaya. Tawagan mo si Val Gonzales. Ayan, mga reported intensities ng magnitude 7.2 na lindol. Idedetalye sa atin ni RH5 Val Gonzales. Val G. Val. Doon sa official report na Ray at Miss Taya, official report na kalalabas lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang lindol ay nangyari alas 4:14 ngayong hapon sa kanlurang bahagi karagatang bahagi ng Davao Occidental. Napakababaw lamang nitong pagyanig na ito dahil sa report ng PHIVOLCS ay natukoy ang lalim ng lindol sa 10 kilometro. Tectonic yung origin dahil dito ay nakapagtala ng instrumental intensity number 8 ang PHIVOLCS sa bayan ng Glanda sa Sarangani, General Santos City, South Cotabato. Instrumental intensity 5 din naman ang naramdaman sa mga bayan ng Matanao, Davao del Sur, Maasim, Malapatan sa Sarangani at maging ang mga bayan ng Lake Cebu, Tampakan, Polomolok, Banga sa bahagi ng South Cotabato. Intensity 14 ang naramdaman sa Kidapawan City, ang bayan ng Magsaysay sa Davao City at maging sa Davao del Sur at maging dito sa mga bayan ng Don Marcelino, Jose Abad, Davao Occidental, maging sa Kiamba, Maitom sa Sarangani, ang bayan ng Norala, Tantangan sa South Cotabato, maging ang President Quirino, Lebac, bayan ng Isulan, mga munisipyo ng Esperanza, Columbio, Calamansig sa bahagi ng Sultan Kudarat ay nakaranas o nakaramdam ng nakapagtalang PHIVOLCS ng instrumental intensity 4. Ito yung naitala pa lamang. Pero Val, tanong ko lang, bakit mga instrumental intensity, wala ba yung mismong intensity na kung saan may nag-report sa mga lugar na ganito kalakas yung paglindol, wala pang nakakarating sa PHIVOLCS, ano? Few minutes from now ay mailalatag na ng PHIVOLCS yung actual na naramdamang mga intensity doon sa mga lugar na malapit dito sa pinakasentro ng lindol, dito sa bahagi o dito sa kanlurang bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental. Saka ang concern din natin dito, baka magkaroon naman ng pinsala, although nasa dagat, pero malapit sa malapit sa kalupaan ha? Ang binabanggit ng PHIVOLCS dito, antabayanan yung report na kanilang ilalabas kung mayroong mga maring mag-produce ng tsunami alert. Itong malakas na pagyanig na ito, nalupat yung insidente o yung mismong pagyanig ay mababaw at nasa bahagi ng karagatan dito sa lugar na ito. Kaya antabayanan natin Ray at Mr. yung official report na ilalabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, Ray at Mr. Thank you, maraming salamat Val Gonzales. Sa mga kababayan natin nandyan sa area ng Sarangani, sa General Santos City. Yung isang nating stasyon dyan sa General Santos City ay palagay ko ngayon ay brown out at meron daw silang mga computers na bumagsak. Bumagsak yung mga computer. Wow naman. At meron ding mga parte ng kanilang wall. Ano ba yung wall? Dingding. Pader. Pader. Ayan. Pader. Ang bumigay. Naku naman, ay, bumagsak na rin. Magnitude 7.2. Yung sa ating mga babayan dyan, baka meron kayong access na makapag-report sa DZRH, please feel free na tayo po'y magkaugnayan sa Himpapawid para naman ma-report yung inyong naranasan dyan sa magnitude 7.2 na lindol dyan sa area yan sa may Sarangani. Ang babaw 10 kilometro lang yung tectonic na pinagmulan niya, Tsaka talagang yun yung kinikwento kanina ni Jun Di Makuta, kaya na-realize niya na hindi lang siya nalubak. Kasi yung mismong kable ng kuryente, nagsayawan. Sa mga motorista, pag ganyan mga lindol, tumigil na kagad. Gumilid. Gumilid na, kasi delikado,
magresulta pa yan ng disgrasya sa kalsada. Naku naman, no. Yan ho mga kaibigan, ng mainit-init pa rin pong malakas na lindol dyan po sa may Sarangani, ano ha? Flash Report! Flash Report! Standby pa rin po. Break time! Standby pa rin po sa updates na yan. Kaugnay pa rin po ng magnitude 7.2 na lindol na tumama po dyan sa may area po ng Sarangani. Standby din po sa ating mga report. Standby din po sa mga follow-up pa rin na makukuha natin mga detalye. Kasunod ng malakas na lindol na yan dyan po sa area yan sa may Davao, Occidental ba to? Oriental? Sa may Sarangani. Sarangani, dyan sa south, Davao area. RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:36 ng hapon. RH Break Time! Tayo pa rin, Miss Day, nakatutok dito po sa nangyaring malakas na lindol dyan sa area ng Mindanao, ano ha? At ang direktang napektuhan dito yung General Santos City. Oo, nakita natin, no? Yung sa... Abay, nawalan ng kuryente at harinaway makakuha tayo ng updates, ano ha, dun sa area yan. At siyempre, anytime ay magkaroon din ng mas detalyadong report mula sa Feebox, ano ha? Atin mo nang tawagan ng report ni Sherwin Batalfaro. Sherwin, anong balita? Kakunin ng magnitude 7.2 na lindol dyan sa area ng Sarangani, Jansan. Sherwin? Wala pa, di ba ready si Sherwin? Marami tayong mga natatanggap na videos at mga larawan, ha, especially dyan sa mga sister stations natin na located sa General Santos City. So kakamustahin din natin maya-maya once they are in a safe place, kasi syempre ganito ang talaga mangyayari kapag medyo may kalakasan ng lindol. Unahin muna natin na isalba ang ating mga sarili. Ito na yung mga nakikita natin sa loob ng isang mall ay suppose dyan sa Jensan ito, no? Abay, siyempre, nagkagulo yung mga tao, ano ha? Oo. Palabas na sila ng mall. Pero tama yung ginawa, hindi panic. Hindi yung talaga walang nagtakbuhan, nakiramdam. Diba? Pinalabas lang sila at pinalabas ng matiwasay. Kasi yan talaga ang dapat na ginagawa natin. Kasi once may taong isa lang na mag-trigger ng panic. Oo. Si Sherwin, nandiyan na, Miss Dea. Sherwin! Ray at Dea, isa-isa nang naglalabasan sa social media yung mga videos at reels ng ating mga kababayan na nakaranas ng malakas na pagyanig ngayon dyan sa may Sarangani at southern Mindanao area. At itong unang video na galing kay Isabela Glenago ay kuha sa isang mall sa Jensen at yung paglabas ng mga tao doon sa mall ay makikita na nakaramdam din ng malakas na pagyanig yung mga taong namamasyal sa mall, dahilan para sila ay kalmado naman na lumabas, pero yung iba ay talagang ramdam yung pagka-tense sa sitwasyon dahil sa napakalakas na pagyanig. Dito naman sa Davao ay sa Puhanay Josh Agmi ng vlog, makikita yung paggalaw ng poste sa isang bahagi ng kalsada at yung mga tao na nagmumotor ay huminto sa kanilang paggalaw sa kalsada. Ray, makakausap din natin si Lenny, yung kasama natin dyan sa sa General Santos, dahil sila mismo yung unang nagpadala ng video sa atin, itong si Lenny Aranego ng sa News FM dyan sa General Santos, dahil yung ating opisina dun sa Jensen nakaranas ng blackout at yung ilan sa mga monitoring computer at equipment doon sa ating opisina ay bumagsak doon sa loob ng kwarto. Nagbagsakan yung, kung makikita mo itong gusali na kinaroroonan nating General Santos sa News FM ay medyo may kataasan. At yung ilang sa mga nagpapadala pa at naglalabas ng kanilang video itong itong mga galing pa sa
si Girly Ortiz na pinapakitang epekto ng lindol sa kanilang bahay sa General Santos. Ang ayon kay Girly Ortiz, napakalakas ng pagyanig at halos sila humingi sila ng tinatawag nila ang pangalan ni Jesus para makalma yung kanilang mga sarili dahil matagal yung sa kanila napakalakas at napakatagal ng naging pagyanig doon sa kanilang lugar. Yung kanilang mga kasama sa bahay ay naglabasan ng kanilang bungalo lamang yung kanilang bahay, pero ang yung epekto at yung lakas ito ay talagang ramdam nila matapos yung pagyanig. Nakuha naman na pinadala din at sinare sa DZRH news team ng ilan sa mga kasama natin ay makikita yung mga equipment o gamit sa bahay na yumayanig pa matapos yung malakas na pagyanig. Okay? Kamusta na ngayon kaya ang ating mga kababayan? Kasi I think this is the first time na ganito kalakas at ganito katindi ang naging epekto ng ganitong 7.2 magnitude na lindol sa area. Sa Sarangani, hindi na bago yung ganito kasi nakaranas din sila nung nakaraan. Maya may mga pag-uga dyan sa Sarangani. Pero ito malakas to, 7.2, ano At ngayon nasa 7.2. At ang sinasabi pa na yung iba may naitala pa na nasa 8, magnitude 8. Yes. Yung pagyayanig ng lupa dyan sa bahagi ng Sarangani. Sherwin, maputo lang kita, ating munang alamin yung update sa mismong Jensan. Salamat, Sherwin. Okay, thank you. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, sa mga ibinahagi mo mga detalye at mga videos na yan ng mga netizen. Kaugnay nung magnitude 7.2 na lindol dyan sa area yan sa may Sarangani sa Jensan. And speaking of Jensan, Miss Thea, nasa ating linya si Lenny Araniego mula sa DZRH News FM. Diyan sa Jensan yan, Lenny, magandang hapon sa inyo dyan. Kumusta na kayo dyan sa Jensan? Ay, magandang hapon po, sir. Correction lang po, sir. This is DJ Taksiniki from Love Radio Jensan. Love Radio. Kasama na rin DZRH dyan? Mickey. Katabing station nila yan. DJ Mickey. Sexy Mickey of Love Radio Jensan. Yes, Sexy Mickey. Kumusta na? Anong initial ninyong ginawa nung naramdaman ninyo yung malakas sa pagyanig sa inyong area? Grabe po talaga, ma'am, but as a media personnel, nanatili po kaming kalmado at lumabas po kami lahat. At syempre, nakita pa namin yung hindi naman bukasak talaga. Yung may crack lang konti sa mga walls, yung computers na tumba, yung mga softbox na hulog, yung dispenser, sir. Pati dispenser. Tumba? Yes, tumba. Sobrang lakas ba, Lenny? Sobrang lakas ba yung uga? Ano ba to? Yes po. Dinuyan muna kayo, sabay parang ibinabagsak kayo? Parang ano po siya, sir, bounce back po siya. Okay. Hindi siya parang duyan sa kabit. Kasi kami sa 4th floor, kaya ramdam namin yung pagyanig. Siyempre, naku naman. So, walang kuryente ngayon dyan. Ang dilim nung video. Yes po. Pero kumusta naman ang communication so far? Di naman nagbagsakan yung mga telcos dyan? Kanina, after the earthquake, nawalan saglit ng signal. Pero bumalik naman po ngayon, sir. So nagbalikan na ngayon. So matanong ko na lang din, Lakay Ray and Sexy Mickey, kasi ito paikot yan yung area ng building ng Love Radio Jensan. Kung nasa ang stasyon natin, kamusta sa paligid? Anong pader? I-describe mo kung saan banda ng pader na may ang bumagsak. Yes. Yung nag-crack po na pader is dito sa 3rd floor sa may hagdan. So sa mismong building? Kung saan kayo? Po, sa mismong building po. So hindi muna kayo pwedeng bumalik agad-agad kasi kailangan mo nang i-inspection yan ng engineer ng city. Yes po. Absolutely po. Yes. Kayo ngayon ay saan nag-evacuate for your safety? Yes po dito. Dito po kami kasama yung mga nagsibabaan din ng mga trabahante sa food chain.
Sige, mag-ingat muna kayo dyan, Sexy Mickey, ha? I-update mo kami kung ano ang inyong mga kakailanganin, baka kailanganin ng operation tulong dyan sa kanilang area. Maraming salamat, Sexy Mickey. Salamat, Sexy Mickey. Maraming salamat. Thank you so much. Nasa ating linya, Miss Ea, si FIBOX Director Teresito Bacolcol. Director, sir, magandang hapon po sa inyo. Si Ray Sibayan, saka si Miss Ea sa DCRH. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon dito sa inyo, ma'am and sir. Yes, sir. Kumusta po? Ano na po ngayon ang update po dito sa nangyari pong magnitude 7.2 na lindol dyan po sa area po ng Sarangani? Again, kanina may 4:14 p.m. meron tayong mag 7.2 earthquake. Opo. So ay mababaw lamang 10 kilometers. Yes. Pero issue na po kami ng tsunami advisory. Meron ng tsunami. Wala pong tsunami threat sa Pilipinas. Walang tsunami. Yun ang yung malinaw, Director, no? Walang tsunami threat. Yes, wala pong tsunami threat. So walang tsunami alert? May advisory kami, pero ang sabi sa advisory, walang tsunami threat. Ayun, no. So kumusta po? May mga damages na ba kayo natanggap na report tungkol po rito, Director? Wala pa kaming so far na natanggap na actual na report from NDRMC and OCD, pero based dito po kasi sa instrumental intensity natin, intensity 8, destructive po yan. So we would expect damages. Ayan. So, gaano ko katagal, Director, yung pong pagyanig kanina lamang? Mga, based sa mga balita na nakuha namin na report, several seconds po yung actual would be, hindi pa namin nakuha, but that would be about several seconds shaking. And ang pinakamataas na intensity na record po na, intensity sa may Clan Sarangani, sa may General Santos City po, also intensity 8. Director Bacolcol, ano po ang mga gusto nyong ipaalala sa ating mga kababayan na naapektuhan ng matindi dito sa naturang pagyanig? Again, paalala namin na they should prepare themselves for strong aftershock. Magnitude 7.2 yung main shock natin, so ang aftershock natin would be 1 degree lower, so that would be around 6.2. So kapag may nakita silang damages sa bahay nila, huwag muna silang pumasok. They have to check or consult city engineers and magtanong sila kung safe na po bang pumasok. And again, they have to watch out for strong aftershock. Kapag may strong aftershock, they have to do the back cover and hold na palagi naman natin pinapractice every national simultaneous earthquake drill. Director Bacolcol, sir, do you advise sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakatira po sa coastal areas sa dyan po sa may Sarangani na magtungo muna sa medyo mataas sa lugar, baka sakaling merong epekto pa rin kahit na wala naman tayong tsunami threat? Kung wala naman pong tsunami, then okay lang naman po stay sila sa they don't have to move out. Kasi kapag may tsunami dapat dumating na ngayon kasi that was 40 minutes ago. Yung 1976 earthquake na magnitude 8.1, 5 minutes lang po after the shaking, napanang tsunami. So dito wala naman pong ganun, no? Wala kayong na-receive na ganung report na yung parang kumati muna yung dalampasigan tapos meron na palang malaking alon? Wala pa po kaming na-receive. And again, we already issued a tsunami advisory na wala pong tsunami threat. 10 kilometers po, sir, yung babaw ho nung tectonic na pinagmulan po ng lindol. Do you expect na magkaroon pa ng malalakas na aftershocks? Yung kanina binabagit po ninyo, baka as strong as magnitude 6.2, ano ho? Yes, that's right. Kasi if it's magnitude 7.2, it's 1 degree lower. Yung expect natin na aftershock. Ayan, so dapat maging alito pa rin ating mga kababayan po dyan sa area yan, Director, sir. Up to how long? Yes, that's right. Yes, sir. Yung aftershock would last for several days to several weeks. May advice din ho ba kayo, sir, sa mga LGUs po sa area, lalo na po yung mga first responders po dyan to stay alert? Ano ho? Yes, that's right. They always have to stay alert also again. Kung na-damage yung bahay natin and hindi siya na-damage sa main shock, 7.2, baka ma-damage siya kapag may malakas na aftershock. So, again, yung mga DRM officers natin na rin natin mga kabayan, they have be careful and they have to watch out for strong aftershocks.
At saka wag magpanik, Director. Yes, that's right. Thank you so much, Director Bacolcol, sir. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Wala pong anuman, Director Teresito Bacolcol mula po sa Feebox. Ayun na. So maganda naman ito, Miss Thea, medyo nabawasan yung ating kaba. Kasi walang tsunami threat. Oo, Pero tsunami threat. I think tama rin ang binabanggit ni Director Bacolcol na to stay alert. Kung naman kasi may mga aftershocks. Yun nga nasabi niya, may last up to several days or weeks. Saka ang ina-expect nga kasi 1 degree lower, so magnitude 7.2, so expected ng pinakamalakas na aftershock. 7.1? No, 6.2. 6. Okay, 6.2. 1 degree na mas mababa. Okay, yung binabanggit niya. So stay alert po lang po yung ating mga kababayan po dyan sa area po yan sa Sarangani. Sa Jensen. General Santos City, At yung mga nasa building, wag na po muna. Kung nakita nyo, yung mga ganyang mga bagay, nakita nyo na may pag-crack, pagyanig, siyempre titingnan agad muna yan ng mga city engineers, i-clear kung pwede pa kayong pumasok. Yung mga damages sa inyong mga lugar. Buildings, houses. Kung nakita nyo na may mahabang crack, yung inyong mga dingding, sahig. Delikado yan, so dapat siguro ay maging alerto rito at umaaksyon na sa ngayon. Dapat yung mga first responders ng mga LGU. Oo. Lalo na sa may area ng Jensen. Pero nakakatuwa rin tingnan yung mga videos na kung gaano kakalma yung ating mga kababayan na apektuhan. Yung dati kasi nung hindi pa tayo well-educated, hindi pa tayo nagpa-practice. Resulta kasi yan nung mga from time to time, meron tayong mga earthquake drill. Earthquake drill. Yung kaya, duck cover hold. Yung duck cover and hold. Oo, kaya nasanay tayo na kapag meron ng totoong pagyanig, meron ng totoong sakuna, alam na natin kung ano yung gagawin, presence of mind at syempre magdasal para sa ating kaligtasan. Thank you, maraming salamat po. Sa ating mga bayan, tayo pa rin po ay magpapatuloy sa mga reports na yan ating tatanggapin mula po sa area ng Jensen, sa area ng Mindanao. Kaugnay pa rin po nitong nangyari pong magnitude 7.2 na lindol dyan sa area ng Sarangani. Kumusta na kayo mga nag-relax sa Sarangani? Oo. Hindi, yung akala mo fishing ka lang, tapos parang nahilo ata ako, na vertigo ba ako? Mantakin mo, biglang yayanigin ka ng ganon. Magnitude 7.2. Si Jun Di Makuta nga, akala niya nakaldagan lang yung sasakyan niya, nalubak siya di ba? Yung mga reporter natin, mamaya na sa balansyado ha. Pasensya na, salamat. Mag-iingat po kayo. Ayan, sabi ng mga Ilocano, kararag. Nagkararag tayo apo, tapno tayo ay tapno safety apo. Ay, RH Break Time. Ay, salamat to. Ako, papaalam na kami ni Miss Thea. Nabitin tayo sa mga balita pero yan, binigyan natin ng kaukulang prioridad nung nangyaring malakas na lindol dyan sa Sarangani, sa General Santos City. Mamaya magkakaroon pa rin tayo ng mga updates kaugnay pa rin po ng mga balitang yan, kaugnay nga po ng lindol na yan. Sa alam po nila kay Mayor Deo Macalma, niyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Batiin ko lang, kasi pasalamat lang tayo kay Rodrigo Lade. Siya yung kaunahang nag-message sa atin tungkol dun sa naramdamang lindol dyan sa area. Maraming salamat, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsaglit ho ang programang Balansyado ni na ka Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago sumapit ang 5:00 ng hapon.